Kevin Love sa Warriors, matutuloy ba? Pero kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga paparating nating mga videos. Dahil sa pagkakatrade ni Kevin Love at Kyle Anderson sa Utah Jazz bilang parte ng 3-team trade na naganap noong isang araw, kaya inaasahan ng marami na ibabuyout ng Utah Jazz ang kontrata ni Kevin Love. Dahil si Kevin Love ay hindi naman kasama sa future plan ng team sa ginagawang rebuild ng Jazz na puro young player. Kaya inaasahan na maraming team ang magkaka-interes kay Kevin Love kapag na-buyout na ito. Isa sa mga interesado ang Golden State Warriors dahil kay Jimmy Butler na pwedeng maging rason para mahikayat si Kevin Love na mag-sign ng contract para sa Warriors dahil dati silang magkakampi sa Miami. Si Kevin Love last season sa Miami Heat ay nag-average ng 5 points at 4 rebounds per game sa 10 minutes na paglalaro. Para sa Warriors naman, malaki ang maitutulong ni Kevin Love na isang stretch big man dahil sa kanyang arsenal sa 3-point line, bagay na magbibigay sa Warriors ng spacing. Bagaman wala na sa prime si Kevin Love, pero ang kanyang leadership at championship experience ang magpapatibay sa second unit ng Warriors. Habang sa ibang balita naman, ayon sa interview kay Chris Paul sa isang film festival, sinabi ni Paul na plano niya maglaro pa ng isang season bago siya magretiro. Dagdag pa ni Chris Paul na sa kanyang 20 season sa NBA ay hindi niya palagi nakakasama ang kanyang pamilya. Kaya pinaplano ni Chris Paul na sa kanyang huling taon sa basketball, ang gusto niya na team na lilipatan ay malapit sa kanyang pamilya para makapaglaan ng oras. Kaya ang mga teams gaya ng Los Angeles Clippers, Phoenix Suns at Milwaukee Bucks ang mga team na pinagpipilian na Chris Paul para sa kanyang huling taon na paglalaro sa basketball. At kung pipiliin naman ni Chris Paul ang Los Angeles Clippers, bukod sa mapapalapit siya sa kanyang pamilya, ay magkakaroon siya ulit ng reunion sa kanyang dating kupunan. At dito ay magkakaroon siya ng chance na mag-compete para sa championship dahil sa upgrade na lineup na meron ang Clippers ngayon. Bukod dito, kung pipiliin naman ni Chris Paul ang Milwaukee Bucks, ay malaki ang chance na makuha niya ang starting position bilang point guard dahil sa pagkawala ni Damian Lillard. Ngunit ang chance na magkampiyon ay medyo malabo dahil sa pagkakawala ng ibang key player ng Bucks dahil sa mga free agent na ito at lumipat na ng ibang kupunan. Habang kung ang Phoenix Suns naman ang pipiliin ni Chris Paul, ay hindi natin masasabi na pang playoff contender ang Phoenix Suns dahil sa mga trades na nangyari at pagkawala ni Kevin Durant sa Suns, at hindi pa natin masasabi kung magko-complement ba ang bagong duo ni Jalen Green at Devin Booker. Pero kung kayo ang tatanungin mga idol, sa tingin nyo, saan ba maganda maglaro si Chris Paul para sa kanyang huling taon sa NBA? Paki-comment na lang sa ating comment section yan mga idol at aking babasahin yan.